Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 831. Agad na nagpayo si Cynthia kay Leon. Alam niya ang tunay na lakas ni Leon ay nasa antas pa lamang ng katamtamang pinakamataas na mandirigma. Walang laban ito kay Marco na nasa antas na ng pinakamataas na mandirigma. Kung ipipilit pa rin ni Leon ang tumulong kay Iris ay madali lang siyang mapapatay o matatalo ni Marco. Leon, salamat sa kagustuhan mong tumulong sa akin. Wala ka ng kinalaman dito, mas mabuting umalis ka na, sabi ni Iris na may halong pag-aalinlangan. Nakipaghiwalay na siya kay Leon at ayaw na niyang madamay pa ito. Masaya na siya na nakita niya muli ito sa pagkakataong ito. Labis ang pag-aalala ni Gilbert at hindi na nakapagsalita. Si Leon na lamang ang tanging pag-asa nila sa sandaling iyon, kaya ayaw niyang umalis ito. Ngunit mas malakas si Marco kaysa kay Leon. Kung mananatili pa ito ay parang pinapatay na rin nito ang sarili. Huli na ang lahat para umalis ka pa. Marco, pilayin mo siya, malamig na utos ni Harold. Kumikinang ang galit sa kanyang mga mata. Nasa likuran ni Leon ang mga Shear, ang hari ng timog at iba pang puwersa, kaya hindi niya ito maaaring patayin ng hayagan. Ngunit kung maalis man lang nito ang lakas ni Leon at gawin itong pili ay wala na itong kakayahang lumaban sa kanya. Sa utos ni Harold ay nagpakawala ng malakas na suntok si Marco kay Leon. Leon, tapos ka na sa pagkakataong ito. Labis ang tuwa ni Harold. Sa nakaraang laban ay alam na niyang posibleng nasa antas na rin si Leon ng pinakamataas na mandirigma. Ngunit si Marco ay isa sa 3 pinakamalalakas na mandirigma ng mga Low. Matagal na itong nasa antas na iyon at malapit na ring maging kalahating Panginoon. Kung kakalimutan man na kamakailan lamang umabot si Leon sa antas na iyon ay may malaking agwat pa rin sa kanila. Kaya hindi naniniwala si Harold na makakayanan ni Leon si Marco. Hindi yun totoo at hindi makatotohanan. Tapos na si Leon. Masyado pa siyang bata, ngunit naghahamon siya sa hari ng hilaga. Parang gusto lang niyang mamatay. Oo nga, kung hindi siya naging matigas ang ulo at umalis na agad upang kunin si Elder Shear ay baka may nagawa pa sila. Nakakaawa naman. Malaking halaga ang babayaran niya sa kanyang kay-abangan bilang bata pa. Labis na nalungkot sina Melvin at ang iba pang mga young habang nakikita si Leon ng may habag. Alam nila na nasa antas pa lamang ng gitnang pinakamataas na mandirigma si Leon. Kung walang himala ay hindi nito kakayanin kahit isang suntok lang ni Marco. Leon, mag-ingat ka, sabay na sigaw nina Iris at Cynthia habang namumutla. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Ganoon din si Gilbert. Lubos na nawala ng pag-asa ang kanyang puso. Maliban na lang kung may himala ay sigurado siyang hindi matatalo ni Leon si Marco. Huwag kayong mag-alala, magiging maayos lang ako, mahinahong ngiti ni Leon. Hindi siya umatras at sa halip ay sumugod pa upang harapin ito. Mamatay ka na, kumikinang ang matalim na tingin ni Marco. Akala niya ay nasa gitnang pinakamataas na mandirigma pa lamang si Leon, kaya nagulat siya na direktang hinarap siya nito. Pinalakas pa lalo ni Marco ang kanyang suntok at ibinuhos ang buong lakas nito upang pilayin si Leon sa isang bagsakan lang. Tanga ka, ngumiti nang may paghamak sina Harold at ang iba habang tinitingnan si Leon na tila isang mangmang. Kung gumamit sana ng estratehiya sa halip na puro lakas lang ay baka nakalaban pa siya ng ilang sandali. Ngunit dahil sa kay-abangan ay direktang hinarap ni Leon ang kalaban. Ang pagiging malapit na ni Marco sa antas ng kalahating Panginoon ay sapat na upang pilayin o talunin siya. Siyempre ay hindi pa dalos-dalos si Leon gaya ng akala ng lahat. Naging matapang siyang harapin ng direkta ang suntok ni Marco dahil palihim siyang uminom ng Dragon Pill habang abala ang iba. Sa tulong ng Dragon Pill ay pansamantalang umakyat ang kanyang lakas sa antas ng pinakamataas na mandirigma. Pantay na siya ni Marco kaya wala siyang kinatatakutan. Bam! Habang hinahamak siya nina Harold at ng iba pa ay nagbanggaan ang suntok ni Leon at ni Marco. Kasunod nito ay may nangyaring nakapagpagulat sa lahat. Ginamit ni Leon ang kanyang espiritual na lakas upang harapin ang atake ni Marco. Pagkatapos nito ay sinamantala niya ang pagkaubos ng lakas ni Marco sa unang atake upang ilabas ang kanyang dobleng atake. Isang suntok na may lakas ng pinakamalakas na antas ang tumama sa dibdib ni Marco.
Hindi inasahan ni Marco na makakapag-atake pa si Leon sa pangalawang pagkakataon, kaya wala siyang nagawang pagtatanggol. Biglang naramdaman ni Marco ang dugo sa kanyang lalamunan at nagsuka ito ng marami habang tumilapon at bumagsak sa sahig. Malinaw na malubha ang naging pinsala sa kanya. Paano ito naging posible? Parehong nabigla sina Harold at Jacob sa nakita. Ganoon din ang mga Young. Lahat ng naroon ay nagulat. Walang sino man ang nag-akala na hindi si Leon ang matatalo kundi si Marco na malapit na sanang maging kalahating Panginoon. Hindi nila maunawaan kung paano nagawa iyon ni Leon. Hindi ito kapani-paniwala. Leon, nasa antas ka na ba ng kalahating Panginoon? Sigaw ni Jacob habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Leon. Ang pagkatalo ni Marco sa isang suntok lamang kahit malapit na ito sa antas ng kalahating Panginoon ay nangangahulugan na posibleng nasa antas na rin iyon si Leon. Sa lungsod ng Springfield ang antas ng kalahating Panginoon ay kabilang na sa pinakamataas na antas kahit marami sa mga nakatatanda sa malalaking pamilya ay hirap na hirap makamit iyon sa buong buhay nila ng pagsasanay. Napakabata pa ni Leon, ngunit nagawa niyang abutin ang antas na iyon. Napakalakas. Parehong nagulat ang mga Young at si Harold. Nakikita nilang hindi pa ganap na nasa antas ng kalahating Panginoon si Leon, ngunit malapit na ito doon. Alam ng lahat na noong nakaraang mga araw ay nasa antas pa lamang si Leon ng gitnang pinakamataas na mandirigma. Ngunit sa loob lamang ng kalahating buwan ay malapit na pala itong maging kalahating Panginoon. Sobra ang kanilang pagkagulat, labis ang inis sa mukha ni Harold. Kaaway ng kanilang pamilya si Leon. Habang lumalakas ito ay lalo siyang natatakot. Kung bibigyan pa ito ng panahon ay lalo na itong magiging mahirap harapin. Dahil dito ay nagningning ang masamang hangarin sa isip niya. Nagpasya siyang kailangan niyang alisin si Leon sa araw na iyon, anuman ang mangyari. Kung hindi ay mapapahamak ang kanilang kinabukasan. Napakagaling. Leon, napakagaling mo talaga. Nang makabawi sina Iris at Cynthia sa gulat ay hindi na nila napigil ang ngumiti ng may tuwa. Ganoon din si Gilbert. Si Leon na lamang ang tanging pag-asa nila sa sandaling iyon, kaya nakahinga siya ng maluwag nang makitang tinalo nito si Marco. Ngunit nang maalala niya kung paano niya pilit na pinaghiwalay sina Leon at Iris noon, ay nakaramdam siya ng hiya at pag-aalinlangan. Sa ganoong pambihirang galing at potensyal ni Leon sana ay naging manugang niya ito. Kung gayon ay walang sinuman ang mga ngahas na tanggihan siya bilang pinuno ng pamilya. Ngunit pinalayas niya ang napakahusay na manugang na iyon. Bigla siyang nilamon ng pagsisisi ngunit huli na ang lahat. Nasa antas pa lamang iyan ng pinakamataas na mandirigma. Leon, kahit nasa antas ka man ng kalahating Panginoon ay mamamatay ka pa rin sa araw na ito, malamig na tingin ni Harold. Desidido na siyang patayin si Leon. Bago pa makakilos si Leon ay bigla itong sumugod ng mabilis at mayabang na nagtungo sa kanya. Kadiri kagulat na sabi ni Leon. Hindi niya inasahang mangangahas si Harold na magtungo ng palihim laban sa mas batang henerasyon, gayong napakahalaga na ng posisyon nito. Gayunpaman ay hindi nag-aksaya ng oras si Leon. Mabilis siyang umatras at sinubukang iwasan ang atake. Ngunit ilang ulit na mas malakas si Harold kaysa sa kanya. Anuman ang gawin niya ay hindi niya maiiwasan ang atake nito. Antas ng Panginoon. Gulat na gulat si Leon nang maramdaman ang napakalakas na kapangyarihang nagmumula kay Harold. Inakala niyang nasa antas pa lamang ito ng kalahating Panginoon. Kung gayon ay baka nakalaban pa niya ito ng ilang sandali. Ngunit umunlad pala si Harold at naging ganap na Panginoon. Wala na siyang laban dito. Harold, ikaw ang hari ng hilaga. Ngunit nagsusugod ka ng palihim laban sa mas bata pa sa iyo. Ganyan ka ba talaga kawalan ng hiya? Sigaw ni Cynthia sa matinding galit. Paano kung oo? Siya ang pumili na maging kaaway ng aming pamilya, mapang-uyam na sabi ni Harold habang papalapit kay Leon. Dahil desidido na siyang alisin si Leon ay wala na siyang pakialam sa masamang epekto nito sa kanyang pangalan. Ginoong Leon, tutulungan ka namin. Nang makitang nasa panganib si Leon ay agad na kumilos ang magkapatid na Sharp. Sabay silang sumugod kay Harold upang pigilan ito. Mamatay ka na. Malamig na tumawa si Harold at nagpakawala ng dalawang alon ng lakas sa magkapatid. Bam! Tumagos ang lakas ni Harold sa pananggalang ng magkapatid at tumama sa kanilang mga dibdib.
Pareho silang nagsuka ng dugo habang tumilapon at bumagsak sa sahig. Malinaw na malubha ang kanilang naging pinsala, at wala na silang kakayahang lumaban. Gayunpaman dahil sa kanilang pagsakripisyo ay nabawasan ang bigat na pasanin ni Leon. Nagkaroon siya ng mahalagang panahon. Ito ay para sa iyo. Sinamantala ni Leon ang pagkakataon at ibinuhos ang buong lakas sa kanyang dobleng atake habang sumusugod kay Harold. Dahil naabala si Harold ng magkapatid ay maliit na bahagi na lamang ng kanyang lakas ang natira. Kahit gayon ay sapat pa rin ito upang magdulot ng matinding kapahamakan. Handa na si Leon. Gamulong siya sa sahig ngunit hindi pa rin naiwasan ng buo ang atake. Crack! Narinig ang malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Napadaing si Leon at naramdaman ng matinding kirot sa kanyang braso. Nabali ito dahil sa atake ni Harold. Bata, panahon na upang mamatay ka na ngayon, masamang ngiti ni Harold. Sinamantala niya ang naunang tagumpay at mabilis na tumayo sa harap ni Leon, sabay hampas ng kamay sa ulo nito. Kapag tumama iyon ay tiyak na mamamatay si Leon. Harold, tumigil ka. Kung mangangahas kang patayin si Leon, kahit isuko pa ng mga shear ang lahat ay hinding-hindi ka namin mapapatawad, sigaw ni Cynthia na nag-aalab ang mga mata. Ganoon din si Iris. Nang makitang papatayin na ni Harold si Leon ay namutla siya ng husto. Nanginginig ang kanyang katawan at muntik nang mawalan ng malay. Cynthia, akala mo ba ay matatakot ako sa banta ng isang batang tulad mo, pang-uuyam ni Harold. Kahit sinabi niya iyon ay saglit pa rin siyang tumigil. Pagkatapos ay binago niya ang patutunguhan at itinutok na ang kanyang atake sa sentro ng lakas ni Leon upang alisin ang kakayahan nitong lumaban. Siyempre ay ginawa niya iyon dahil may kaunting takot pa rin siya sa mga shear. Pagkatapos ng lahat ay isa pa rin ang mga shear sa 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Springfield, at hindi sila biro. Si Leon ay posibleng kasintahan ni Cynthia at maaaring maging bahagi rin ng kanilang pamilya sa hinaharap. Kung papatayin niya ito at maghihiganti ang mga shear ay walang maidudulot itong mabuti sa kanya. Kakatapos lang niyang ayusin ang usapin sa mga Young, at hindi pa niya ito lubos na hawak, kaya hindi pa niya kayang kalabanan ng diretsahan ang mga shear. Sa huli ay nagbago siya ng isip at nagpa siyang pilayin na lamang ng tuluyan si Leon. Hanggat buhay ito ay baka hindi na ituloy ng mga shear ang laban hanggang sa huli. Kadiri ka, maghintay ka na lang Harold, ituturing kayong kaaway ng mga shear habang buhay. Nauunawaan ni Cynthia na plano ng pilayin ni Harold si Leon. Namula siya sa matinding pag-aalala, ngunit wala siyang magawa. Napakaliit ng kanyang lakas kumpara kay Harold. Wala siyang ibang nagawa kundi ang panuurin ang lahat ng nangyayari. Tapos na si Leon. Nakakaawa. Napakahirap makabuo ng ganitong henyo sa lungsod ng Springfield, ngunit napakaaga niyang babagsak. Oo nga, ang kabataan ay karaniwang nagbabayad sa kanilang kayabangan, ngunit sobra naman ang halagang ito. Lahat ng mga Young ay umiiling at bumabuntong hininga. Ang iba ay may habag sa kanilang mga mata habang ang iba naman ay natutuwa. Si Gilbert naman ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Inaasahan niyang mapoprotektahan sila ni Leon, ngunit hirap na rin itong ipagtanggol ang sarili. Leon, mayroon ka pa bang huling nais sabihin? Nagtataka si Harold nang makitang nananatiling kalmado si Leon. Napahinto ang kanyang kamay sa ere. Harold, huwag kang masyadong magmalaki. Wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo. Kapag pinili mo ako sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Hindi siya pa dalos-dalos. Ang pagpapakita niya upang sirain ang kasal ay patunay na mayroon siyang sapat na lakas. Ngunit may dalawang bagay na lumabas sa kanyang inaasahan. Ang una ay ang pagkawala ng posisyon ni Gilbert bilang pinuno ng pamilya. Ang dalawang bagay na iyon ay nagpagulo sa kanyang mga plano. Kabanata 835. Ngunit mabuti na lamang at naghanda siya ng ibang paraan. Ang tanging alalahanin lamang niya ay kung darating ba ito sa tamang oras. Sisiguraduhin mong hindi ako makakalabas dito ng buhay. Napakatapang mo talaga, Leon. Magpatuloy ka lang sa pagmamalaki. Akala mo ba natatakot ako sa mga sinasabi mo? Malakas na tumawa si Harold na tila narinig ang pinaka-nakakatawang bagay sa mundo. Ang ibang nakapanood pati na ang mga Young ay hindi na rin nakapigil sa paghamak. Nasa lubos na kawalan na ng kalamangan si Leon.
Nasa kamay na ni Harold ang kanyang buhay. Hindi nila maunawaan kung saan nanggagaling ang tapang at tiwala sa sarili nito. Hindi ako nagmamalaki. Malalaman ninyo iyan sa lalong madaling panahon, mahinahong sagot ni Leon. Mahilig ka talagang magsalita kahit nakaharap ka na sa kamatayan. Mabuti kukunin ko muna ang iyong kakayahang lumaban. Pagkatapos ay pilayin kita at tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin, mapang-uyam na sabi ni Harold. Pagkatapos nito ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinagsak ang palad patungo sa sentro ng lakas ni Leon. Tumigil ka. Sa sandaling iyon ay may narinig na malakas na sigaw habang may ilang figure na pumasok. Ang nauuna ay si Quinton Hunt mula sa lungsod ng Seacove. May mga kasama itong kalalakihan at matatanda na mabilis na lumapit na may matapang na lakas. Malinaw na hindi sila madaling kalabanan. Narito na sila, nakahinga ng maluwag si Leon. Noong nakaraan ay inimbestigahan na niya para kay Quinton at nalaman na si Harold ang nakamaskarang lalaki na nagnakaw sa kanya. Niloko at sinalakay siya ni Harold, kaya hindi ito mapapalampas ni Quinton. Sa pagkakataong ito ay espesyal na inimbita ni Leon si Quinton upang tulungan siya laban kay Harold, habang sinisira niya ang kasal nina Iris at Jacob. Ito ang perpektong pagkakataon para makaganti si Quinton. Leon, may plano ka palang nakaabang. Nagbago ang mukha ni Harold. Napagtanto niyang narito na ang mga kakampi ni Leon kaya lalo niyang pinabilis ang kanyang atake upang mapili muna ito bago pa makakilos sina Quinton. Handa na si Leon sa ganitong mangyari at patuloy na umatras. Ngunit masyado siyang mas mahina kumpara kay Harold. Anuman ang gawin niyang pag-iwas ay hindi pa rin siya makatakas. Mamatay ka. Isang matandang kasama ni Quinton ang sumugod at nagpakawala ng napakalakas na suntok patungo sa likod ni Harold upang pilitin itong tumigil. Antas ng panimulang Panginoon. Gulat na gulat si Harold nang maramdaman ang lakas ng matanda. Kapareho niya ito ng antas. Kung itutuloy pa niya ang atake kay Leon, ay baka mapuli niya ito ngunit malubha naman siyang sasaktan ng matanda. Mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa batang walang kwentang iyon. Dahil dito ay napilitan siyang tumigil. Lumingon siya at hinarap ang atake ng matanda. Bam! Nagbanggaan ang kanilang mga atake. Hindi man lang gumalaw ang matanda habang si Harold ay umatras ng isang hakbang. Malinaw na pareho man sila ng antas ay kamakailan lamang nakarating doon si Harold, kaya mas may kalamangan pa rin ang matanda. Kadiri ka, dahil sa tulong ng matanda ay napagtanto ni Harold na nawala na ang napakagandang pagkakataon na mapuli si Leon. Sinamantala ni Quinton ang pagkakataon at dinala ang iba pang mga dalubhasa mula sa pamilyang Hunt sa tabi ni Leon. Ginoong Leon, ayos lang ba kayo? Huli na ako dumating, sana ay mapatawad niyo ako. Nagpakita ng paumanhin ng ngiti si Quinton habang bumabati kay Leon. Ayos lang ako, dumating ka sa tamang panahon, sabi ni Leon na may ngiti. Mabuti naman kung gayon. Nakahinga ng maluwag si Quinton. Nakita niyang wala na sa panganib si Leon maliban na lamang sa nasugatan nitong braso, kaya nabawasan ang kanyang pag-aalala. Ginoong Hunt, ano ang ibig sabihin nito? Wala akong kaalitan sa mga Hunt. Bakit bigla kayong lumaban sa akin? Madilim na sabi ni Harold. Wala ka bang kaalitan, Harold Lowe? Paano mo nasabi yan? Nagbalat ka ng maskara at sinalakay ako, at ninakaw mo ang 3 purong enerhiyang tableta mula sa mga Hunt. Paano mo nasabing wala kang kinalaman? Mariing sabi ni Quinton. Labis ang kanyang galit sa tuwing nababanggit ang pangyayaring iyan. Puro iyan kasinungalingan. Kailan pa ako kumuha ng anuman sa inyo? Mayroon ba kayong patunay? Reklamo ni Harold. Hindi siya mangmang. Hinding-hindi aamin siya sa ganoong bagay. Nasa harap na ninyo ang katotohanan. Mula sa laki ng iyong katawan hanggang sa iba pang katangian ay katulad mo ang taong nakamaskara na iyon. Kahit pasunugin ka hanggang maging abo ay makikilala pa rin kita. Kailangan pa ba ng patunay? Malamig na sabi ni Quinton. Kahit nagtakip ng mukha at nagpabago ng boses si Harold ay hindi nito mababago ang hugis at laki ng katawan, pati na ang iba pang ugali nito. Kahit walang matibay na ebidensya ay madali para kay Quinton na malaman na si Harold ang taong iyon. Nakakatawa naman, napakaraming tao sa mundo na katulad ko ng laki, kaya ano ang patunay niyan?
Sa huli kung wala kayong sapat na ebidensya ay huwag niyo akong paratangan ng walang basehan. Iniling ni Harold at tumangging umamin sa anumang bagay. Harold Lowe, tama na ang mga walang kwentang bagay. Wala akong pakialam kung aamin ka man o hindi. Kung hindi ka magbibigay ng maayos na paliwanag ngayon, ay hinding-hindi ka namin palalampasan, malamig na sabi ni Quinton. Quinton, sinusubukan mo ba akong takutin? Mula ka pa sa labas ng lungsod ng Springfield. Wala kang karapatang gawin iyan, nagdilim ang mukha ni Harold habang naglabas ng malakas na alon ng lakas na tumama kay Quinton. Paano mo nagawang gawin iyan? Pang-uuyam ng matanda. Humakbang ito at tumayo sa harap ni Quinton. Naglabas din ito ng kasing lakas na alon ng lakas na tumaboy sa atake ni Harold. Antas ng Panginoon. Nag-alinlangan si Quinton nang maramdaman ang lakas na nagmumula kay Harold. Ang sabi sa kanya ni Leon ay nasa antas pa lamang daw ito ng kalahating Panginoon. Dahil sa kagustuhan niyang makaganti ay nagdala siya ng mandirigma na nasa antas ng Panginoon mula sa kanilang pamilya upang talunin si Harold. Ngunit hindi niya inasahang magkakaroon ng mali sa impormasyong ibinigay ni Leon. Si Harold ay ganap na pala sa antas na iyon. Ginoong Leon, ano ito? Dapat ba ay nasa antas pa lamang ng kalahating Panginoon si Harold, bakit biglang ganito ang nangyari? Tanong nito nang may pag-aalinlangan. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Siguro ay kamakailan lamang siya nakapagtagumpay sa pag-angat ng antas, naisip na sagot ni Leon. Ang agwat ng antas na kalahating Panginoon at Panginoon ay parang gabi at araw. Napakalaki ng pagkakaiba nito at hindi madaling matatawid. Ang purong enerhiyang tableta ay nakatutulong sa sinumang mas mababa pa sa antas ng pinakamataas na mandirigma upang mapabilis ang kanilang pagsasanay. Nakakatulong din ito sa mga nasa antas ng kalahating Panginoon, ngunit mas mababa na ang bisa nito. Naisip ni Leon kung paano ginawa ni Harold ang lahat upang nakawin ang 3 tableta mula kay Quinton at mayroon na siyang hinala. Posibleng may kinalaman ng mga tabletang iyon sa pag-angat ng antas ni Harold. Kung hindi ay hindi sana isusugal ni Harold na kalabanan ang pamilyang Hunt. Wala na iyon. Mabuti na lamang at naghanda ako sa pagkakataong ito. Nagdala ako ng isang mandirigmang Panginoon at 2 nasa antas ng kalahating Panginoon mula sa aming pamilya. Kahit nasa antas na siya ng Panginoon ay wala na siyang magagawa. Malamig na tawa ni Quinton na hindi na pinapansin si Harold. Lolo, ipinagkakatiwala ko sa inyo si Harold. Nang ahas siyang magnakaw sa ating pamilya. Kailangan niyong ipaglaban ang ating katarungan, utos ni Quinton sa matanda. Tumango ang matanda. Humakbang ito at mariing tiningnan si Harold. Harold, ito na ang huling babala ko. Hanggat ibinabalik mo ang mga tableta at magbabayad ka sa amin sa lahat ng abala ay maaari pa kitang patawarin. Kung hindi ay ikaw ang sasagot sa lahat ng kahihinatnan nito, malamig na sabi ng matanda. Quinton, malinaw na ang sinabi ko. Wala akong kinalaman dito. Huwag mong gamitin ang iyong kapangyarihan, inis na sagot ni Harold. Mabuti kung gayon. Ipinilit mo iyan. Kung gusto mong mamatay ay tatuparin ko ang iyong hiling. Ito na ang parusa sa iyo. Nagalit na ang matanda. Ayaw na niyang mag-aksaya ng oras at nagpakawala ng napakalakas na suntok patungo kay Harold. Dumating kayo sa tamang panahon. Akala niyo ba natatakot kami sa inyo? Pang-uuyam ni Harold na nananatiling kalmado. Nagpakawala rin ng suntok si Harold. Bam! Matapos ang matinding banggaan, ay napatunayang magkapantay ang lakas ng dalawa. Muli silang naglaban at naging mahigpit ang labanan. Kahit mas may kalamangan ng kaunti ang matanda ay hindi pa rin ito agad natatalo si Harold. Kapatid, tutulungan ka namin. 2 mandirigmang nasa antas ng kalahating Panginoon mula sa pamilyang Hunt ang sumugod upang tulungan ang matanda laban kay Harold. Mabilis na nagkaroon ng kalamangan ang 3 at napa-atres si Harold. Hindi niyo iyan magagawa. Nang makitang napa-atres si Harold dahil sa dami ng kalaban ay nagalit ang mga tauhan ng mga Lowe. Agad silang sumugod upang tulungan si Harold laban sa 2 kalaban. Kami ang kaharap ninyo. Ngumisi si Hans na nasa tabi ni Quinton. Inuna niya ang iba pang mandirigma ng mga Hunt upang harangin sila. Mabilis na naging malawak at matindi ang labanan.
Kahit hindi nakabase sa lungsod ng Springfield, ang mga Hunt ay isa pa rin sila sa 3 pinakamalalaking pamilya sa lungsod ng Seacove. Napakalakas nila at mas makapangyarihan pa kaysa sa 4 na dakilang pamilya dito. Bukod sa matanda at sa 2 kasama nito ay ang iba pang dala ni Quinton ay nasa antas na ng mataas o pinakamataas na mandirigma. Kung ikukumpara ay mas mahina ang mga low. Bukod kay Harold, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa antas pa lamang ng pinakamataas na mandirigma. Malinaw na kung alin ang mas may kalamangan. Sa loob lamang ng maikling sandali ay halatang matatalo na sina Harold at ang mga low. Nang makitang biglang nagbago ang takbo ng pangyayari ay nakaramdam ng hiya ang mga young. Akala nila ay tiyak na magbabayad ng malaki si Leon dahil sa kanyang kayabangan. Ngunit hindi nila inasahang may nakahanda palang ibang plano si Leon. Sobra nilang minaliit ang kakayahan nito. Hindi ako makapaniwala na sa murang edad ay ganito na kagaling magplano si Leon. May nakahanda pa palang ibang paraan. Oo nga, sa tulong ng mga Hunt ay maaaring matalo na ang hari ng Hilaga. Nagkukwentuhan ang mga young at nakikita nilang malapit na ang katapusan ng mga low. Naaalala ang mga nakaraan ay naintindihan na nila kung bakit ganoon na lamang ang pagtindig ni Leon kay Harold. Tunay na may kakayahan nga si Leon. Hindi siya nagmamalaki lamang. Mabuti, napakaganda nito. Lalong lumakas ang loob ni Gilbert at labis siyang natuwa. Noong akala niya ay mamamatay na si Leon ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Ngunit nagawa pa ring gumawa ng himala ni Leon upang baguhin ang lahat kahit na tila wala na talagang pag-asa. Malinaw kung gaano siya kasaya. Ganoon din sina Iris at Cynthia. Nakahinga sila ng maluwag nang makitang ligtas si Leon. Kadiri ka, nagdilim ang mukha ni Harold. Siya ay isang Panginoon, ngunit napapa-atras pa rin dahil sa pagkakaisa ng mga kalaban. Labis ang kanyang galit. Gayunpaman ay hindi siya nag-aalala sa kanyang kalagayan. Nasa kanila na ang kontrol sa mga young kasama na si Daisy. Kaya kahit nandyan sila ay wala ring magagawa ang mga Hunt. Gaya ng inaasahan niya ay hindi na nakapagpigaw si Daisy nang makita ang kalagayan ng mga low. Tiyo, mga nakatatanda, nasa panganib na ang mga low. Pakiusap, tulungan niyo sila. Pakiusap ni Daisy kina Melvin at sa iba. Tulungan ang mga low. Sa tingin ko ay hindi yun nararapat, pag-aalin lang ang sagot ni Melvin. Ang mga Hunt ay isa sa 3 pinakamalalaking pamilya sa lungsod ng Seacove, at hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Wasak na rin naman ang kasunduan sa kasal kaya wala nang dahilan ng mga young na tulungan si Harold. Wala itong may dudulot na mabuti sa kanila. Wala namang mali doon. Tiyo, malaking bahagi ng kaligtasan ng young group ay utang natin sa tulong ng mga low. Ngunit, nag-aalinlangan pa rin si Melvin. Sa mga malalaking pamilya ay walang pangmatagalang kaibigan kundi pakinabang lamang. Walang saysay na kalabanan ang mga Hunt para sa mga low. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpipilit si Daisy na tulungan si Harold at may nararamdaman siyang hindi tama. Tiyo, alam niyo naman, simula noong nagkasakit si Elder Young at nagsimulang diktahan ng ibang pamilya ang young group ay labis na humina na ang ating puwersa. Sa aking palagay kailangan talagang makipag-alyansa ng matagal ang mga young sa mga low upang mapanatili ang ating kapangyarihan at impluensya. Kung hindi ay baka tuluyan na tayong bumagsak sa lalong madaling panahon, mahinahong sabi ni Daisy. Tama si Daisy, malaki ang maitutulong ng pakikipag-alyansa sa mga low para sa pamilya. Tumango ang ilan sa mga nakatatanda bilang pagsang-ayon. Ang iba pang 3 sa 4 na dakilang pamilya ay may tig-2 mandirigmang nasa antas ng Panginoon upang panatilihin ang kanilang lakas. Sa ngayon ay isa na lamang ang natitirang Panginoon sa mga young, kaya wala silang kakayahang makipagsabayan sa iba. Sa pakikipagtulungan lamang kay Harold mapapanatili ng mga young ang kanilang pwesto at impluensya. Mabuti kung gayon. May napagtanto si Melvin. Inakala niyang para sa kapakanan ng pamilya ang lahat ng sinabi ni Daisy, kaya mabilis siyang pumayag. Pagkatapos ay humakbang ito kasama ang 2 pang nakatatanda. Walang saysay ang dami ng kalaban, hari ng Hilaga, tutulungan kita. Sumigaw si Melvin sabay pakawala ng napakalakas na atake upang tulungan si Harold na harapin ang 2 mandirigmang nasa antas ng kalahating Panginoon. Sumali na rin sa laban ng 2 pang nakatatanda upang tulungan ang mga low na harapin sila Hans at ang iba pa.
Sa tulong ng mga Yang ay agad na bumalik ang lakas ng mga Lo, at tila sila na ang mananaig. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Gilbert sa sandaling iyon. Tio, ano ba ang ginagawa nyo? Gusto kaming patayin ni Harold at ni Iris. Kahit ayaw nyo kaming tulungan ay bakit pati sila ay kakampihan nyo palaban sa amin, hindi makapaniwalang sabi ni Gilbert habang parang namamatay ang kanyang puso. Nakipaglaban si Leon kay Harold para iligtas sila. Kung matatalo sina Leon at ang mga Hunt ay walang magandang mangyayari sa kanila. Ngunit higit pa roon ay ibinigay na niya ang lahat para sa pamilya, pati na ang pagpilit kay Iris na ibenta ang Elegante Group. Gayunpaman ay itinakwil pa rin sila ng mga Yang at tinulungan pa ang kaaway laban sa kanila. Labis siyang nasaktan. Gilbert, ginagawa namin ito para sa kapakanan ng pamilya. Huwag mo kaming sisihin, buntong hininga ni Melvin. Para sa kapakanan ng pamilya. Nakakatawa talaga Ginoong Yang, may mali ba talaga sa inyong pamilya? Si Harold ang nasa likod ng kumpanya ng pamumuhunan. Siya ang sanhi ng lahat ng inyong pagbagsak. Labis na nagalit din si Leon. Gusto niyang buksan ang isipan nila upang makita kung ano ba talaga ang laman nito. Ano ang sinabi mo? Si Harold ang nasa likod ng kumpanyang iyon. Gulat na tanong ni na Melvin at ng iba pa. Ang Young Group ay laging napapahamak dahil sa hindi kilalang kumpanyang iyon. Nang malaman na si Harold ang may pakana ng lahat ay tuluyang nabigla ang mga nakatatanda at tumigil sila sa pagkilos. Nang tumigil sina Melvin at ang iba pa ay tumigil na rin ang mga Hunt at mga Lo. Magkaharap na ang magkabilang panig. Leon, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong ni Melvin habang mariing tinitigan si Harold na may matinding galit. Hindi lang siya, pati na ang iba pang nakatatanda at si Gilbert ay nakatingin na rin ng masama kay Harold. Totoo iyan. Kabanata 840. Tumanggo si Leon. Puro iyan kasinungalingan Leon. Malinaw na kayo at ang mga Shear ang nasa likod ng kumpanyang iyan. Sinisikap nyo lang ibaling sa akin ang sisi at sirain ang ugnayan namin ng mga Yang. Ano ang balak nyo? Madilim na sabi ni Harold. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Leon na siya ang may pakana ng lahat, ngunit masyadong malaki ang bagay na iyon upang aminin niya. Harold, alam mo sa sarili mo kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. Lalaki ka, dapat ay marunong kang tumanggap sa iyong mga ginawa, pang-uuyam ni Leon. Wala akong ginawang masama kaya wala akong aaminin. Sa halip ay ikaw ang palihim na bumili ng Elegante upang sirain ang mga Yang. Mahilig ka talagang kumilos ng palihim at walang hiya. Naalala ni Harold ang pagbili ni Leon sa Elegante, kaya agad niya itong ginamit upang ibaling ang usapan dito. Ano, Leon, ikaw ang bumili ng Elegante? Totoo ba iyan? Nabigla sina Gilbert at Iris habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Leon. Oo, ako ang bumili nito. Natakot ako na baka may gawin ka pang masama sa mga Yang kaya siniguro ko lang na mayroon kayong matatakbuhan. Hindi kasing walang hiya ni Harold si Leon. Dahil ibinunyag na ito ay nagpasya na siyang aminin ito ng hayagan. Leon, ibinunyag mo na rin ang iyong plano. Posibleng ang mga Shear ang nasa likod ng kumpanyang iyan. Nakipagtulungan ka sa kanila upang pahirapan muna ang Young Group at pagkatapos ay palihim mong binili ang Elegante upang alisin ang matatakbuhan nila. Napakagaling mong magplano para sa iyong paghihiganti. Pang-uuyam ni Harold habang ibinibigay ang huling hampas kay Leon. Kaya pala si Leon ang may pakana ng lahat. Sa sandaling magsalita ng ganito si Harold ay nagalit ang mga Yang. Noong una ay nagduda sila kay Harold nang sabihin ito ni Leon. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas naniwala sila kay Harold dahil sa kanyang mga paliwanag. Pagkatapos ng lahat ay nag-aalok pa nga si Harold ng pagkakaisa sa pamamagitan ng kasal. Kung talagang nais niyang sirain sila ay hindi na niya kailangan pang gawin iyon. Tila wala siyang dahilan upang gawin iyon. Ngunit iba si Leon. Malalim ang kanyang galit sa mga Yang. Kaya hindi malabong gawin niya iyon para sa paghihiganti. Bukod pa roon ay noong nahihirapan ang Young Group ay ang mga Shear pa ang hayagang nakipaglaban sa kanila, habang si Harold pa nga ang tumulong sa kanila upang malampasan ang krisis. Sa anumang anggulo tignan ay mas may dahilan si Leon kaysa kay Harold. Higit pa roon ay hindi nila maiwasang maghinala dito. Harold, Lo, napakawalang hiya mo. Nagbago ang mukha ni Leon. Palihim niyang binili ang Elegante upang tulungan si Iris nang hindi ito nalalaman,
ngunit hindi niya inasahang gagamitin ito laban sa kanya. Gayunpaman ay wala siyang maipaliwanag sa katotohanan laban dito. Sa sandaling iyon ay naintindihan niyang kulang pa siya sa karanasan laban sa taong kasing tuso ni Harold. Leon, alam naming nagkamali kami sa iyo ngunit hindi iyon sinasadya. Kahit na naghihiganti ka naman, sana ay hindi sa ganitong paraan.